ang nakasaad sa propesiya, mga tol, bago dumating ang kawakasan o bago dumating ang araw ng paghuhukom ay isang malaking kapighatian na magaganap, mga tol. Yan ang palatandaan na talaga sobrang lapit na, mga tol, ng araw ng paghuhukom o ng araw ng kawakasan. So nagaganap na nga ba, mga tol, sa ating kapanahunan? Kasi tayo nasa mga wakas na tayo ng lupa. Ibig sabihin, mga kapatid, nandito na tayo sa panahong sobrang lapit na talaga. No, hindi lang natin alam kung kailan at yung eksaktong oras, no, eksaktong araw kung kailan darating yung araw na itinakda ng Panginoong Diyos na wakasan itong sanlibutan, mga tol. Kahit ang anak, kahit ang Panginoong Hesukristo, hindi niya alam kung kailan. Kahit ang mga anghel sa langit, hindi nila alam kung kailan. Tanging Diyos Ama lamang ang nakakaalam. Pero nagbigay ng mga babala, no? Nagbigay ng mga halimbawa o palatandaan, mga tol. So itong videong panonoorin natin mula kay Pinoy Mystery Channel, Propesiya ng Biblia, heto na ang malaking kapighatian. So ito ang ating panonoorin at bibigyan ng reaction video, mga kapatid. Bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary sa iba't ibang mga topic, issue, mga balita, lalo-lalo na kung mga ganitong klase ng topic about Bible, mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Malaking kapighatian, isang pangyayari na nailahad sa Biblia na kung wala kang kinatatakutan, dito manginginig ang iyong kalamnan. May mga nagsasabi na sa panahong iyon, didilim ang araw, hindi liliwanag ang buwan at mayayanig ang buong kalawakan. Dahil dito marami ang nagtatalo hinggil sa detalye ng masaklap na hinaharap. Magaganap ba ito sa loob ng 7 taon o sa maikling panahon? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ayon sa mga scholars, ang nakagigimbal na hinaharap ng sanlibutan ay nagpaparamdam na. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? The Great Tribulation. Saang balita man makinig ang isa, maging sa araw o gabi pa ito manood, hindi makakaiwas sa masamang pahayag hinggil sa digmaan at mga sakuna. Sunod-sunod ang mga nagaganap sa iba't ibang dako ng daigdig. Pangangamba at pag-alala ang dulot sa mamamayan. Hindi man madaling maintindihan ng ikot ng mundo, ang karamihan ay naghahanap ng kasagutan sa pahina ng Biblia. Umaasa ang madla na mayroon pa ring pag-asang natatanaw sa malayo. Ano nga ba ang paliwanag sa kung bakit nagkakaganito ang kapalaran ng tao? Masama man ang isa o kahit yung mabubuti, mga relihiyoso o kahit walang pananalig, lahat-lahat ay apektado sa gulo nitong mundo. Naniniwala marami na ang nagaganap ay senyales pa lamang na darating na ang pinaniniwalaang malaking kapighatian. Kaganapang hindi pa nasasaksiyan noon at hindi na mangyayari sa panahong susunod. Kung hindi ka pamilyar sa tinatawag na Great Tribulation, heto at pakinggan ang nakasaad sa kasulatan dahil ang iyong maririnig ay may kabuluhan sa iyong kapalaran. Ano ang kapighatian? Sa libro ni Marco, Kapitulo 13, 19 na berso, ipinahayag ang hinaharap. Ang sabi, sapagkat magkakaroon sa mga araw na iyon ng kapighatiang walang kapantay na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, at wala nang mararanasang tulad nito kailanman. Grabe. Ang babala ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod at pinaliwanag sa kanila ang propesiyang kinatatakutan.
Kung sa Pilipinas ay marami nang naghihirap, ang binanggit sa mga disipulo ay mas masahol pa. Sa makatuwid, sinabi sa pahayag na kung hindi puputulin ang tagal ng kahirapan, walang matitirang buhay. Subalit hindi doon nagtapos ang babala dahil nagtuloy ito sa ika-24 na berso at sinabi, pagkatapos ng mga araw na iyon ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas. Batay sa pahayag, hindi lamang paghihirap ang mararanasan ng buong sanlibutan. Magkakaroon din ng mga anomalya sa kalangitan. Bagamat malinaw pa sa sikat ng araw ang nakasaad sa Biblia, marami ang hindi naniniwala dito. Mukha nga namang imposible ang mga detalye katulad ng pagdilim ng araw at buwan, pagbagsak ng mga bituin at pagyanig ng mga planeta. Kung iisipin, mukhang imposible. Kung titingnan mo, hindi naman literal na magdidilim ang buwan, magdidilim ang araw, no? Pero kapag dumating kasi ang talagang matinding sakuna, mga tol, for example, yung maglalaglaga ng mga bituin, pwede mong ihalin tulad sa mga falling star, diba? Bilang uulan ng mga bulalakaw, syempre didilim ang kalangitan, di mo makikita ang liwanag ng araw sa dilim ng alikabok, diba? Di mo rin makikita ang liwanag ng buwan kahit gabi, mga tol. So imagine mo, mga kapatid, kung anong mararamdaman ng bawat tao. Kahit sa mga pelikula, nanonood ka pa lang, matatakot ka na diba? Lalo pa kaya pag nangyari yan sa totoo. Imagine mo yung mga end of the world na na movie, 'di ba? Yung mga Day After Tomorrow, yung mga 2012, ano pa ba? Ang dami mga pelikulang mga pagbagsak ng mga malalaking meteor, 'di ba? Nakakatakot yung mga ganung. Kahit hindi ka maililigtas ng bunker At kung may bunker man, mga tol, hanggang kailan sila tatagal doon? 'Di ba? Hanggang kailan sila tatagal doon? May hangganan din ng mga bagay, mga tol, at talagang kapighatian para sa lahat. Pero imposible nga ba? Maraming debate ang sumibol, hindi sa pagitan ng mga naniniwala at ng mga hindi, at hindi rin sa pagitan ng mga scholars at ng mga sayantipiko. Ngunit sa pagitan ng mga may pananampalataya. Walang sino mang gustong humarap sa malagim na kapalaran. Mas maigi kung maganda bago dumating ang matinding kapighatian. Nang sa gayoy hindi ito nakakagulat, bagkusay masagip ang kanilang buhay. Hindi yung buhay ang mahalaga doon, mga tol. Masagip yung kaluluwa. Kasi ito rin yung nakalagay sa Bible Sa araw ng kapighatian, ito naman yung araw ng kagalakan para sa mga maliligtas. Siyempre nga naman, kung may masamang magaganap sa hinaharap, katulad ng pagbaha sa Libya, paglindol sa Morocco, malaking sunog sa Hawaii, kailangan ay handa ang lahat. Maraming pwedeng mangyari, kasama ang kakulangan sa pagkain at tubig, pagkawala ng kuryente, o anumang pang-araw-araw na kailanganin ay pwedeng paghandaan. Pero, paano maihahanda ang kaluluwa ng isa? Yun ang tanong, mga tol. Ang mundo natin talaga, mga kapatid, ay papunta na sa kanyang, alam mo yung kasiraan. Kahit na gaano pa kaunlad ang teknolohiya, ay hindi na kaya pang pigilin ng tao. Tulad ng ikaw ay isang napakayaman, hindi mo pwedeng pigilan ang iyong kamatayan. Ganon din yan, mga tol. Kahit na gaano pa kaunlad ang teknolohiya ng tao, hindi niya pwedeng kontrahin kung ano ang ipinahayag at kung ano ang itinakda na nung unang panahon pa. Diba? Nagtakda na ng kapanahunan na wawakasan itong sanlibutan. So, kung wawakasan ng buong mundo, saan ka magtatago sa ilalim ng lupa? 'Di ba? Saan ka lilipat? Saan planeta ka lilipat, 'di ba? Kung bago mo pa maimbento o bago pa magtagumpay ang tao na makaimbento ng mga sasakyan para makalipat ka ng ibang planeta, kung wawakasan nga ang buong sanlibutan. Ibig sabihin, buong sanlibutan, buong universe 'yun. So, tingnan na lang natin, mga kapatid, kung ano magagawa nila. Pero yun nga ang pinaka-importante, mga tol, hindi yung mailigtas mo buhay mo. Kasi dito lang yan sa mundo Paano mo mailigtas ang iyong kaluluwa? Tulad nga ng sinabi ni PMC.
Ano ang katotohanan sa kapighatian? Mula pa noong nagkamalay ang sambayanan hinggil sa babala ng malaking kapighatian, nakasunod nito ay walang tigil na pagtatalo. Katulad ng gaano ito katagal, 7 taon o sa maikling panahon. Ano ba ang katotohanan? Base sa libro ni Daniel, nagpahayag ang anghel na Gabriel sa Kapitulo 9, ika-24 na berso at sinabi, 70 linggo ang itinakda para sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod. Tapos, nagpatuloy ito sa ika-25. Kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ay 7 sanlinggo at 62 sanlinggo. At sa ika-26 na berso ang sabi, pagkalipas ng 62 sanlinggo, ang Mesiyas ay mahihiwalay at mawawalan. Isa ito sa ilang pahayag kung saan binase ang 7 taong kapighatian. Paano ito nasabi? Kung ikaw ay interesado sa kalkulasyon ng mga scholars, heto at pakinggan ang kanilang interpretasyon. Base sa prinsipyo na ang 1 taon ay parang 1 araw sa Diyos, ang binanggit ni Gabriel na 70 linggo, kung pag-iisipan ay may 490 araw, at kung ang 1 araw ay 1 taon, ito ay halos 500 taon. Idinagdag pa na darating ang Mesiyas sa 7 at 62 sanlinggo. Kung ipagsasama, magiging 69 na linggo na may 480 araw. Ibig sabihin ng pahayag kay Daniel ay 483 taon bago magpakita ang Mesiyas. At ganun nga ang nangyari. Noong pinayagan ni Haring Artaxerxes na bumalik ang mga Hudyo sa mga taon ng 450 BCE, ito ay babagsak sa 29 CE, taon kung saan bininyagan si Jesus. Tumpak ang sabi ng anghel na Gabriel. Pero sa simula ay may binanggit na 70 linggo na may 490 days. Kung ang 1 taon ay 1 araw sa Diyos, ibig sabihin, ito ay talagang 490 years. At kung ibabawas dito ang binanggit na 483 years, may matitirang 7 years. Dito kinuha ang 7 taong kapighatian. Iyan ang sabi ng mga scholars. Subalit marami ang hindi sang-ayon dito. Sa dahilang ang binanggit ni Jesus sa libro ni Marco ay mga araw na iyon. Hindi linggo, hindi rin buwan, mas lalong hindi 7 taon. Tama nga naman, mga araw lang ang sinabi. At sa katapusan ng kapighatian, doon masasaksihan ng sanlibutan ang pagdidilim ng araw at ng buwan, pagbagsak ng mga bituin at pagyanig sa kalawakan, hanggang sa makamit ang buong katapusan. Ito ang paniniwala ng karamihan, kung saan umusbong ang napakainit na debate na hanggang ngayon ay hindi malutas-lutas kung ano ang tumpak. Ano't ano pa man, ang pagtatalo ay mukhang hindi na matitigil pa dahil wala namang iinda kung sila ang mali, paninindigang hindi mayayanig, at walang makapagbabago sa kanilang nasa isip. Siguradong mabubulabog ang iyong pagkatao kung maririnig mo na mayroong isa na nakaalam ng tumpak na katotohanan kung gaano katagal ang malaking kapighatian. Ito ay walang iba kung hindi ang Diyos. Ibig sabihin, sino man ang tama o mali, hindi na siguro ito mahalaga pagdating ng takdang panahon. Tama. Pagtatalo na siguro ay walang patutunguhan. Wala talagang patutunguhan. Kasi ano namang gagawin mo kung tama ka, kasama ka naman sa parurusahan at kasama ka naman sa magdurusa, 'di ba? Hindi mo naman pwede ipagsigawan, teka, tama ako ng paliwanag. Ito yun ito talaga yun Tama ko, ano ngayon? 'Di ba? Hindi kasi yun ang kailangan paghandaan ng bawat isa. Ang kailangan paghandaan ng bawat isa is maisigurado talaga na kasama tayo sa mapalad na tutubusin, na matutubos sa araw na itinakda, mga tol. Hindi sa ilang araw, hindi sa mga araw. Kasi yung mga kapighatian talagang darating at darating yan 'di ba? Mararanasan yan Pero yung pinaka-araw na talagang wawakasan na ang sanlibutan, mga tol, 'di ba? Yun ang pinaka-importante para sa lahat, no? Ang mas masama dito ay
Minsan ang mga debata ay nauuwi sa hindi magandang kahihinatnan. Kaya mainam na alalahanin ng paalala sa unang libro ni Juan, Kapitulo 4, ika-20 verso. Ang sino mang nagsasabing iniibig niya ang Diyos, ngunit napupot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Marahil sa hinaharap, magkakaroon ng pagkakaisa sa kaalaman hinggil sa kabighatian ang lahat ng mga relihiyoso. Kahit papaano ay magkaroon ng pagkakaisa bago ang kawakasan. 7 taon man ito o ilang araw lang, pare-pareho tayong makararanas ng kahirapang hindi mo pa kahit kailan ay nasaksihan. Anong aral ang mapupulot dito? Ang propesiya hinggil sa malaking kapighatian na hindi inaasam ng marami. Pero kung ito ay nakatakda at ito ang magaganap, hindi na siguro mahalaga kung ano man ang kalkulasyon ng mga scholars o paniniwala ng karamihan. Mapa 7 taon o ilang linggo lang, ang kinabukasan ng lahat ay nakasalalay, hindi sa kung sino ang sasagipin, kung hindi sa sasagip. Buksan mo ang iyong... Alright mga kapatid, ay, ikaw, ano ang masasabi mo dito sa videong napanood natin? Itong panahon ng kapighatian, mga kapatid. Actually, napakaraming mga nangyari na, no, na kasama doon sa mga palatandaan na ibinigay sa atin para at least maging aware tayo, maging handa tayo. Kasi panahon pa lang ng mga apostol, sinasabi na nila malapit na eh. Panahon pa nila yun malapit na. Eh ano pa kaya ngayon sa panahon ngayon na naganap na? Ipaglaganap ng mga nakahawang sakit, diba? Pagtindig ng kaharian, laban sa kaharian, aalingaw-ngaw ang mga digmaan sa sanlibutan, diba? Makikita ninyo mga kapatid yung iba't ibang mga hula na nabanggit sa Biblia. Datapot hindi pa yun ang wakas. Mga palatandaan pa lang yun pero naganap na lahat. Ano na lang ang hindi pa nagaganap? Diba? Matinding kagutuman, nagaganap na, mga tao magiging maibigin sa salapi. Diba? Ano ba yung hindi pa nagaganap? Ang hindi pa nagaganap yung mismong araw. Yung araw mismo na isusugo na ng Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak na Panginoong Hesukristo. Diba? Para kunin yung mga maliligtas at parusahan yung mga mapapahamak, mga tol. Yun ang dapat isipin eh. Hindi na talaga pupunta pa ang daigdig. Wala, pabagsak mga tol. Nakikita nyo panahon ng mga panahon 1980. Huwag na tayo masyadong lumayo. 3 dekada lang mula, o 3 dekada o 2 dekada. Tama, 3 dekada. 3 lang 3. 3 dekada lang mga kapatid mula ngayon pabalik. Ano pa buhay ng tao nun mga tol? Diba? Magkano pamasahe, magkano kilo ng bigas? Imagine mo, i-compare mo sa ngayon, mga kapatid, di ba? Palalanan ng palala, pahirap na ng pahirap, mga tol. So, alam mo na kailangan mong gawin, no? Imbis na isipin mo kung ilang araw yon, kung ilang linggo yon, o kung ilang taon yon, ang isipin na lang natin, paano nga ba tayo maliligtas? Hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.